Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 1, Lesson 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Natutukoy ang pinagmulan ng Pilipinas batay sa agham, kaalamang bayan at relihiyon. Nailalahad ang iba't ibang mga teorya sa pagkakabuo ng kapuluan at pinagmulan ng Pilipinas. Natatalakay ang mga mito sa pagkakabuo ng kapuluan at ng Pilipinas. Nailalahad ang mga paniniwalang panrelihiyon sa pagkakabuo ng kapuluan at pinagmulan ng Pilipinas. At naibabahagi ang mga saloobin hinggil sa pagkakabuo ng Pilipinas. Mga nilalaman. Pinagmulan ng Pilipinas. A. Agham, Volcanic Theory Plate, at Tectonic Theory. B. Kaalamang bayan, halimbawa, alamat, kwentong bayan. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng munting balik-aral. Gawain bilang isa. Suri, mapa, globo. Suriin ang globo at mapa gamit ang obserbasyon at tamang pag-aanalisa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tingnan ang mga bahagi ng globo at mapa upang matukoy ang mga lokasyon, direksyon, at iba pang impormasyong geographical. Narito ang mga katanungan. 1. Saan matatagpuan ang Pilipinas sa Asya? Sa mundo. 2. Bakit mahalagang malaman ang kinalalagyan ng Pilipinas? 3. Paano mailalarawan ang katangian ng Pilipinas bilang isang arkipelago? 4. Paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas? Gawain bilang 2. KWHL chart. Ikwento, wariin, hanapin, lagumin. Pasasagutan sa mga mag-aaralang unang column, K. Ano-ano ang nalalaman ko? At ang ikalawang column, W. Ano-ano ang gusto ko pang malaman? Samantalang ang ikatlo at ikaapat na column ay sasagutan ng mga mag-aaral pagkatapos ng aralin. Narito ang talaan na inyong sasagutan. Pinagmulan ng Pilipinas, KWHL chart. Gawain bilang 3. Konsepto, lokasyon. A. Isusulat ng mga mag-aaral ang tamang sagot sa patlang na makikita sa kanilang sagutan. 1. Ang patlang ay isang anyong lupa na napapalibutan ng katubigan tulad ng Pilipinas na may 7,641 na malalaki at maliliit na pulo. Ang sagot, arkipelago o kapuluan. 2. Ang patlang ay ang pagtukoy sa isang lugar o bansa
na nakabatay sa mga kalupaan at katubigang nakapaligid dito. Sagot, relatibong lokasyon o relative location. 3. Ang patlang ay tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng pag-alam ng mga bansang nakapaligid dito o hangganan ng lupain nito. Sagot, bisinal na lokasyon o vicinal location. 4. Ang patlang ay nakabatay sa pagtukoy ng mga katubigan na nakapaligid sa isang bansa o lugar. Sagot, insular na lokasyon o insular location. 5. Ang patlang ay tumutukoy sa tiyak na kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Sagot, lokasyon. B. Piliin ang direksyong kinalalagyan ng mga sumusunod na kalupaan at katubigang nakapalibot sa Pilipinas. Titik lamang ang isulat. H. Hilaga, K. Kanluran, T. Timog at S. Silangan. Narito ang mapa ng Timog Silangang Asya. Bisinal na lokasyon. 1. Taiwan. Sagot, H. 2. Indonesia. Sagot, T. 3. Guam. Sagot, S. 4. Vietnam. Sagot, K. 5. Thailand. Sagot, K. Insular na lokasyon. 6. Karagatang Pasipiko. Sagot, S. 7. Dagat Celebes. Sagot, T. 8. Luzon Strait. Sagot, H. 9. Dagat Pilipinas. Sagot, S. 10. Kanlurang Dagat ng Pilipinas. Sagot, K. Gawain bilang 4. Buo salita. Susing salita ng aralin. Panuto, aayusin ng mga mag-aaral ang mga letra o jumbled letters upang mabuo ang tamang salita sa tulong ng mga pahayag o paliwanag na may kaugnayan sa aralin. Isusulat ang tamang sagot sa sagutang papel. 1. Itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang mga prinsipyo ng paliwanag at prediksyon. Sagot, teorya. Teorya. 2. Sali-salimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahahalagang balangkas ng buhay. Sagot, mitolohiya. Mitolohiya. 3. Isang malaking tipak o bahagi ng lupa o lupalop. Sagot, kontinente. Kontinente.
4. Mga katutubong naniniwala na si Melu ang kanilang Diyos ang gumawa ng Pilipinas. Sagot, Bagobo. Bagobo. 5. Pinaniniwalaan ng relihiyon na siya ang gumawa ng daigdig kasama ang Pilipinas. Sagot, Diyos. Diyos. Ikalawang araw, konsepto bilang isa, pinagmulan ng Pilipinas. Maraming teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang teorya? Ang teorya ay isang paliwanag tungkol sa isang penomena o pangyayari na itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang prinsipyo ng paliwanag o prediksyon. Dagdag pa dito, ang teorya ay maaaring fundamental na batas, doktrina o paniniwala bilang sagot, paliwanag o gabay sa inoobserbahan o pinag-aaralang impormasyon o datos. Agham. Sinasabi na ang teorya ay makaagham at hindi pa lubos na napatutunayang totoo ang mga nasabing paliwanag. Sa kasalukuyan, may mga teoryang naglalarawan ng pinagmulan ng mga lupain sa daigdig kabilang na ang pinagmulan ng Pilipinas. 1. Teoryang Bulkanismo o Pacific Theory. Ayon kay Dr. Bailey Willis, isang Amerikanong hiyologo o geologist, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Nabuo ang Pilipinas sa pagsabog ng Pacific Basin. Ipinalalagay na patunay nito ang pagkakatulad ng kalupaan ng kabundukan sa Pilipinas at ng mga batong nasa ilalim ng dagat. Matatagpuan ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang grupo ng mga lupain sa Pasipiko kung saan madalas ang pagsabog ng bulkan, ayon sa mga siyentipiko. 2. Teoryang Plate Tectonics. Nabuo ang teoryang ito dahil sa pinagsama-samang ideya na bunga ng masusing pananaliksik at pag-aaral ng mga siyentipiko. Ayon sa kanila, ang crust ng daigdig ay binubuo ng malalaki at makakapal na tectonic plate. Maihahalin tulad sa bahagi ng isang jigsaw puzzle ang kalupaan ng daigdig. Nakatungtong ang mga kontinente at karagatan ng daigdig sa malalaking tectonic plate na tinatawag na continental plate. Patuloy sa paggalaw at pag-ikot sa mainit na magma ang mga plate tectonic na ito. At ang pagbabanggaan ng mga tectonic plate ang naging dahilan ng pagkakabuo ng mga bundok, isla at bulkan. Naging sanhi din ito ng pagsabog ng bulkan, lindol, rock formation at tsunami. Ang kapuluan ng Pilipinas ay may sariling tectonic plate na tinutungtungan at pinalalagay ng teoryang plate tectonics na nabuo ang kapuluan ng Pilipinas bunga ng paggalaw ng mga continental plate. 3. Teoryang tulay na lupa o land bridge theory. Isang Austrianong hiyologo na si Edward Suez ang nagpasimula ng teoryang ito. Ayon sa teoryang ito,
Nagkaroon ng mga tulay na lupa na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang ilang bahagi ng Pilipinas ay nakakabit sa mainland o Kalakhang Asya sa pamamagitan ng continental shelf. Ang continental shelf ay ang mga lupain sa gilid ng kontinente na bahagyang nakalubog sa tubig na tinatawag na shelf sea. Sa panahon ng Ice Age ay mababa ang antas ng tubig sa karagatan at ang ilang bahagi ay Kalakhang Asya at ang Pilipinas ay pinagdurugtong ng tulay na lupa. Natunaw ang mga yelo sa pagdaan ng panahon, kaya tumaas ang tubig ng karagatan at lumubog ang tulay na lupa. Ang ilang bahagi ng Pilipinas ay lumubog din, maging ang mga matataas na lupain ng kapuluan na nakalitaw sa karagatan. Naging mga pulo ito at naging anyo ng kapuluan ng Pilipinas sa kasalukuyan. Gawain bilang 5, ugnay, unawa, ating ilapat at iugnay. Paghahambingin ang mga teorya tungkol sa pinagmula ng kapuluan ng Pilipinas. Punan ang talahan na yan sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang kolum, teorya. Pangalawang kolum, paliwanag. Sa mga tinalakay na pinagmulan ng ikatlong araw, konsepto bilang 2, kaalamang pambayan sa pagkakabuo ng Pilipinas. Kaalamang bayan, mitolohiya. Ang mitolohiya ay mga sali-salimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahahalagang balangkas ng buhay. Ayon sa mitolohiya, may 3 higanteng naglaban-laban gamit ang mga bato at mga dakot ng lupa. Nahulog ito sa dagat at siyang bumuo sa kapuluan ng Pilipinas. Sa paniniwala ng mga Bagobo, nilikha daw ng kanilang Diyos na si Melu ang Pilipinas mula sa kanyang libag. Ayon naman sa paniniwala ng mga Manobo, ang daigdig ay mula sa kuko ng kanilang Diyos. Alamat. Una, higante. May ilang nagsasabi na ang Pilipinas ay nabuo dahil sa 3 higante na naglalaban. Sila ay naglaban gamit ang mga bato at mga dakot ng lupa na nahulog sa dagat na siyang bumuo sa kapuluan. Pangalawang alamat ay tungkol sa malaking ibon. May isa pang alamat tungkol sa pagbuo ng Pilipinas. Ito ay tungkol sa isang malaking ibon. Isang araw, napagod ang ibon sa paglipad. Naisipan niya na pag-awayin ang dagat at ang langit para makagawa ng pahingahan niya. Nagtagumpay ang ibon na pag-awayin ang dagat at langit. Dahil sobrang galit at inis, naghagis ng tubig ang dagat at naghulog naman ng malalaking bato ang langit. Tumama ang bato sa tubig. Bilang karagdagan, basahin ang matandang kwento ng mga Bisaya sa ibaba. Ang ibon na si Manaul ay naghanap ng lugar na kanyang mapaghihingahan. Sa kanyang paglipad, humingi ng tulong si Manaul sa Diyos ng karagatan na si Kapitan at Diyos ng hangin na si Magawayan. Pero dahil puro dagat lang ang natatanaw, sa kapaligiran ay walang madapuan si Manaul. Dahil dito, pinag-away niya ang mga Diyos ng karagatan at kalangitan. Pinataas ng Diyos ng karagatan ang mga alon nito
hanggang umabot sa kalangitan. Ipinukol naman ng Diyos ang kalangitan, ang malalaking bato sa karagatan, na nang lumaon ay siyang naging kapuluan ng Pilipinas. Pangatlo ay relihiyon. Nilikha ng isang makapangyarihang Diyos ang buong sanlibutan kasama na ang bansang Pilipinas. Pamprosesong at pangunawang tanong. Kumpletuhin ang mga pahayag upang maipakita ang pag-unawa sa kasaysayan. 1. Ang pagkakaiba ng teorya mula sa mga alamat, mitolohiya at relihiyon ay... Sagot, ang teorya ay paliwanag na galing sa pag-aaral at ebidensya. Ang alamat, mitolohiya at relihiyon ay mga kwento o paniniwala na ipinamana sa atin noon pa. 2. Bilang isang mamamayang Pilipino, bakit kailangan kong malaman at pag-aralan ang pinagmula ng Pilipinas? Dahil? Sagot, dahil mahalagang malaman natin kung saan tayo nagmula para mas mahalin ang ating bansa at matuto mula sa nakaraan. Gawain bilang 6, ugnay, unawa. Ating ilapat at iugnay. Pipili sila ng 3 pinagmula ng Pilipinas ayon sa agham o kaalamang bayan at ipaliwanag ito. Pinagmula ng Pilipinas at paliwanag. Ika-4 na araw. Gawain bilang 7, KWHL chart. Ikwento, wariin, hanapin, lagumin. Sasagutan ng mga mag-aaral ang ikatlong column, H. Paano ko ba ito matutuhan? At ang ika-4 na column, L. Ano-ano ang natutuhan ko? Pinagmula ng Pilipinas, KWHL chart. Gawain bilang 8. ABKD o abakada, alpabetong tampok ay dunong. Sa gawaing ito, ang mga mag-aaral ay kanilang ilalagom o ibubuod ang mga mahahalagang konseptong napag-aralan, naobserbahan o naranasan tungkol sa pinagmula ng Pilipinas. Gawing gabay ang chart. A. Ang mga konsepto o ideya ay B. Bibong-bibo akong malaman ang aralin kasi. K. Kahalagahan nito sa akin ay. D. Dapat ko pang pagyamanin ang kaalaman upang. Gawain bilang 9. Tayahin ang nalalaman. Panuto, isulat ang titik ng sagot sa sagutang papel. 1. Ang tawag sa malaking masa ng lupa na sinasabing pinagmulan ng Pilipinas. A. Crust, B. Bulkan, C. Tectonic, D. Pangea. Sagot, D. Pangea. 2. Ang teoryang tungkol sa unti-unting paggalaw ng mga kalupaan mula sa isang supercontinent. A. Teorya ng volkanismo. B. Teorya ng tulay na lupa. C. Teorya ng tectonic plate. O D. Teorya ng continental drift. Ang sagot, D. Teorya ng continental drift. 3. Ang teoryang nagsasabing nagmula ang Pilipinas sa pagputok ng mga bulkan sa paligid ng Pacific Basin. A. Teorya ng volkanismo. B. Teorya ng tulay na lupa. C. Teorya ng tectonic plate. O D. Teorya ng continental drift. Ang sagot, A. Teorya ng volkanismo. 4. Ang mga ideya at posibleng paliwanag na binuo ng mga eksperto batay sa resulta ng kanilang ginawang pag-aaral.
A. Batas, B. Teorya, C. Dekreto, o D. Panukala? Ang sagot, B. Teorya. 5. Ayon sa teoryang ito, dating pinagdurugtong ng mga tulay na lupa ang mga pulo ng Pilipinas sa isa't isa. A. Teorya ng volkanismo, B. Teorya ng tulay na lupa, C. Teorya ng tectonic plate, o D. Teorya ng continental drift? Ang sagot, B. Teorya ng tulay na lupa. 6. Ang siyentistang German na naghain ng continental drift theory. A. Johannes Brahms, B. Max Planck, C. Greet Hermann, o D. Alfred Wegener? Sagot, D. Alfred Wegener. 7. Ang mga sumusunod ay mga pinaniniwalaang pinagmula ng Pilipinas. Alin sa mga ito ang pinaniniwalaang pangrelihiyon na sinasabing pinagmulan ng Pilipinas? A. Magkakaugnay ang mga kontinente sa isang malaking kontinente. B. Nabuo ang Pilipinas dahil sa pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. C. Isang makapangyarihang manlilikha ang gumawa ng daigdig na kung saan ang Pilipinas ay nabibilang. O D. Ang Pilipinas ay bunga ng pagtaas ng level ng tubig sa karagatan at natabunan ang mga tulay na lupang nag-uugnay sa mga kapuluan. Ang sagot, C. Isang makapangyarihang manlilikha ang gumawa ng daigdig na kung saan ang Pilipinas ay nabibilang. 8. Ang tawag sa mga labi ng halaman at hayop na naging bato dahil sa tagal na pagkakabaon sa lupa. A. Bato, B. Fossil, C. Teorya, o D. Archipelago? Ang sagot, B. Fossil. 9. Ang siyentistang Amerikano na naniniwalang ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng bulkanismo o pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. A. Harry Hess, B. Alfred Wegener, C. Ferdinand Magellan, o D. Bailey Willis? Ang sagot, D. Bailey Willis. 10. Ito ang tawag sa lugar sa mundo ng maraming aktibong bulkan kaya't maraming paglindol at pagsabog ng bulkan ang nagaganap. A. Fault, B. Pacific Theory, C. Archipelago, o D. Pacific Ring of Fire? Ang sagot, B. Pacific Theory. 11. Ito ay tumutukoy sa isang kaisipan o paliwanag sa isang mahalagang konsepto gamit ang siyentipikong pamamaraan ng pananaliksik. A. Fossil, B. Teorya, C. Kontinente, o D. Siyentipiko? Ang sagot, B. Teorya. 12. Ang tawag sa malaking masa ng lupa na pinaniniwalaang pinagmulan ng mga kontinente. A. Pangaea, B. Bulkan, C. Siyentipiko, o D. Kontinente? Ang sagot, A. Pangaea. 13. Ang teorya tungkol sa pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. A. Teorya ng bulkanismo, B. Teorya ng tulay na lupa, C. Teorya ng tectonic plate, o D. Teorya ng continental drift? Ang sagot, A. Teorya ng bulkanismo. 14.
Ang teorya tungkol sa pagkatunaw ng yelo na bumabalot sa malaking bahagi ng South America at Europa, dahilan upang lumubog ang ilang kalupaan ng mundo at mga tulay na lupa nito. A. Teorya ng bulkanismo. B. Teorya ng tulay na lupa. C. Teorya ng tectonic plate. O D. Teorya ng continental drift. Ang sagot, B. Teorya ng tulay na lupa. 15. Batay sa siyensya, paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas? A. Paggalaw ng kalupaan. B. Paglalaban ng araw at hangin. C. Pag-aaway ng tatlong higante. O D. Pagtatalo ng langit at karagatan. Ang sagot, A. Paggalaw ng kalupaan. Gawain bilang 10, Journal ng Karunungan. Ang mga mag-aaral ay isusulat ang kanilang kasagutan sa mahahalagang tanong bilang paglalahad sa aralin. Kaugnay ng teorya ng bulkanismo at tectonic plate, matatagpuan ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, kaya palagi ang nakakaranas ng lindol at pagputok o pagsabog ng bulkan. Sa mga ganitong sitwasyon, ano ang dapat ninyong gawin bilang isang pamilya? Gawin ito sa iyong kwaderno. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!